Nasusunog. Diyos ko, nasusunog ang mga kamay ko eh. Tumitibok ang puso ni Rebecca Reynolds na parang tambol habang sinasandal ang mga palad sa lababo ng kusina. Dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Sa labas ng bintana, ang liwanag ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati, sumisilip sa mga kortina, walang pakialam sa pagliyab ng kanyang balat. Flashback. 10 oras ang nakalipas. Tahimik ang bayan. Isang tipikal na linggo sa suburb ng Nashville. Ang mga ibon ay kumakanta, ang mga sprinkler ay umuugong sa mga bakuran, at ang damuhan ni Rebecca ay pantay na pantay, putol kahapon pa lang. May kape sa kanyang tasa, may mantikilya ang tinapay. Normal. Kumpleto. Maliban sa isang detalye. Sa kabilang bakod, ang pamilya Garcia ay nakaluhod sa harap ng isang estatwa ng Birheng Maria, nagsisindi ng 2 kandila, at marahang bumubulong ng rosaryo. Ang tinig ni Elena Garcia ay malambot na parang musika, samantalang ang batang si Sofia ay nakasiksik sa tabi ng kanyang ama, hawak ang isang maliit na rosaryong may kulay rosas na kwintas. Pinanood sila ni Rebecca mula sa bintana, tahimik. Muli na naman, mahinang bulong niya sa sarili. Araw-araw. Pumasok si Pastor Ethan sa kusina, hawak ang kanyang ipad, handang i-review ang sermon para sa revival sa Memphis. Good morning, bati niya. Nagising ka na ng maaga. Hindi ako nakatulog ng maayos, sagot ni Rebecca, hindi man lang lumingon. Nandyan na naman sila. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman, napatingin si Ethan sa bintana. Ang pamilya Garcia. Hindi ba't mababait sila? Mababait? Pero bakit kailangan gawin nila yan sa labas? Parang exhibition. Parang pinapakita pa talaga. Rebecca, boses ni Ethan ay mahinahon. Baka naman iyon ang paraan nila ng pagdarasal. Hindi natin kailangan maapektuhan. Yumiling si Rebecca. Hindi mo ba naiintindihan? Araw-araw silang lumuluhod sa harap ng isang estatwa. Sa isang rebulto, Ethan. Hindi ba't sinabi sa atin? Na huwag sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sabat ni Ethan, mahina ang tono. Pero ang tanong, sumasamba ba talaga sila sa rebulto o ginagamit nila ito para lumapit sa Diyos? Tumahimik si Rebecca. Bumalik ang tingin sa bintana. Tumama ang sinag ng araw sa mukha ng estatwa, at sa loob ng 1 segundo, parang ngumiti ito. Napapitlag si Rebecca. Yumiling. Siguro imahinasyon lang. Sa mga susunod na araw, dumalas ang mga panalangin. May gabi pa na narinig ni Rebecca ang boses ni Elena, inaawit ang Iaba Ginoong Maria, at ito'y dumaan sa kanyang bintana tulad ng isang malambot na ulap. Ngunit sa halip na kapayapaan, ang nadama niya ay pagkapuno ng init sa dibdib, ng inis sa lalamunan. Hindi ito tama, anya sa sarili, muling kinusot ang mga palad na tila namamanhid sa tensyon. Sa simbahan kinabukasan, habang nakaupo sa harapan, hindi mapakali si Rebecca. Parang bawat talata sa sermon ay tumatama sa kanya. Huwag kang magalit sa iyong kapwa. Huwag mong hayaang tumigas ang iyong puso. Hindi niya tiningnan si Ethan. Pag-uwi nila, dumiretso siya sa banyo. Tumitig sa sarili sa salamin. Ako ba ang mali? Tanong niya sa sarili. Walang sagot. Tanging sarili niyang titig ang bumalik. Dumaan ang mga linggo. Umalis si Ethan patungong Memphis para sa revival. Naiwan si Rebecca mag-isa. Umagang-umaga pa lang, may naramdaman na siyang kabigatan sa dibdib. Sa labas, sariwang putol ang damo, malinis ang paligid, pero ang pakiramdam niya ay marumi ang hangin. Bumalik na naman ang pamilya Garcia sa kanilang ritual. Ngayon, may garland pa ng puting rosa sa paanan ng estatwa. Kumakaway ang liwanag sa kandila, parang buhay. Tumayo si Rebecca. Tahimik. Dahan-dahang binuksan ang kabinet sa ilalim ng lababo. Kinuha ang bot ng bleach. Naglakad palabas ng bahay, walang suot na tsinelas, ramdam ang lamig ng damo sa talampakan. Ang bote ay nakapulupot sa kanyang mga daliri, at bawat hakbang ay parang pagtapak sa kasalanan, at hindi niya alam kung siya ay lumalaban sa kasalanan o lumulubog dito. Pumasok siya sa bakuran ng Garcia. Tahimik. Walang tao. Ang estatwa ay nandoon lang. Mataas. Maputi. Mapayapa. Nagsasamba kayo sa Diyos-Diyosan, bulong niya. At ako ang tatapos nito. Itinaas niya ang bote.
Walang kapangyarihan sa mga ito. Walang banal kundi si Jesus. Ibinuhos niya ang bleach. Tumulo ito sa mukha ng estatwa, sa kanyang nakatiklop na mga kamay, sa robe niyang parang tunay na tela. Tahimik ang paligid. Wala man lang ibon na dumaan. Wala man lang hangin. Parang ininom ng mundo ang lahat ng tunog. Pagbalik niya sa bahay, hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Galit? O kaba? O takot? Sa loob ng ilang minuto, nagsimulang mamula ang kanyang mga palad. Mainit. Mahapdi. Hindi bulong niya. Nagbuhos siya ng malamig na tubig. Wala. Lalo lang sumakit. Lumalala. Pagsapit ng tanghali may paltos na. Ang balat ay parang nasusunog kahit walang apoy. Tumawag siya kay Ethan, nanginginig. Rebecca. Anong nangyayari? Hindi ko alam ang mga kamay ko, nasusunog. Dinala siya sa klinika. Si E.R. Grant ang tumingin. Matagal na siya sa serbisyo, ngunit ngayon lang siya nakakita ng ganito. Rebecca, anya, habang iniikot-ikot ang mga palad nito, nasabi mo bang ito'y dulot ng kemikal? Tumango si Rebecca, mahina. Pero hindi ito typical burn. Wala akong madetect na chemical reaction. Hindi rin ito allergy. Ang tissue mo parang sinusunog mula sa loob. Sa labas ng ospital, patuloy ang buhay. Ngunit sa isang bakuran sa isang simpleng kalye sa Nashville, may isang estatwa na tila hindi nadaplisan ng bleach. Walang bakas. Walang marka. Maliban sa isang detalye. Sa ilalim ng kanyang mata, may isang patak ng tubig na dahan-dahang gumulong pababa. Mainit, ayon sa anak ni Miguel na sumubok hawakan ito. At habang lumulubog ang araw, may isang batang babae na nag-post ng video sa social media. Ang caption, may luha sa rebulto. At amoy rosas ang paligid. Tumulo ang bleach mula sa bibig ng bote, bumalot sa malamig na marmol, parang tahimik na sigaw sa katahimikan ng paligid. Nanatili si Rebecca sa kinatatayuan niya, walang imik, hindi gumagalaw. Hawak pa rin ang bote, halos wala ng laman, nanginginig ang kamay. Wala. Walang apoy mula sa langit. Walang kidlat. Walang sumigaw na blasphemer. Wala kahit ibong dumaan sa itaas. Ang estatwa ay nandoon pa rin, mapayapa, tila walang pakialam sa kabastusan na ginawa sa kanya. Ngunit sa loob ni Rebecca, may gumugulong na kaba, mabagal, malamig, parang usok na umaakyat mula sa kailaliman ng kanyang sikmura. Nabigla siya nang umihip ang hangin, hindi malakas, pero sapat para galawin ang buhok niya at ilipad ang amoy ng bleach pabalik sa kanya. Sa isang iglap, parang may naamoy siyang rosas. Bigla siyang napalingon pero walang tao. Walang bulaklak. Wala. Umatras siya ng dahan-dahan, titig pa rin sa estatwa. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad pa uwi, pero ang kanyang mga paa ay mabigat, parang may humihila sa kanya pabalik. Sa bawat hakbang palayo, ramdam niyang may bagay siyang hindi maiiwan. Isang paningin na hindi maalis sa isip. Isang pakiramdam na hindi niya kayang takasan. Pagpasok niya sa bahay, sinara niya ang pinto. Nilakasan ang pagkakasara. Huminga siya ng malalim pero hindi siya makahinga ng maayos. Inilapag ang bote sa kusina, pinunasan ang mga palad sa tuwalya. At doon niya unang naramdaman ang hapdi. Parang kirot lang sa simula, gaya ng pagkamot sa balat. Pero unti-unti lumalalim. Parang may humihigop ng init sa loob ng kanyang mga kamay. Tumingin siya sa palad niya. May mapula na marka. Bilog. Parang sunog. Napasinghap siya. Mabilis siyang lumapit sa gripo, binuksan ang malamig na tubig, at isinubsob ang kanyang mga kamay. Pero hindi ito nakatulong. Sa halip na humupa, parang lalong humapdi. Hindi ito pwede, bulong niya, habang ang tubig ay dumadaloy sa balat niyang nagsisimula ng mamaga. Kinuha niya ang salamin mula sa aparador, pinilit makita ng malinaw ang kanyang palad. Doon niya nakita ang maliliit na linya ng paltos na bumubuo. Parang bitak sa tuyong lupa. Hindi normal. Hindi basta paso lang. Umupo siya sa sahig ng kusina, nakasandal sa kabinet. Umuugong ang tenga niya. Nararamdaman niya ang pintig ng puso sa ulo. Gusto niyang sumigaw pero walang lumalabas. Sa labas ng bahay, ang araw ay nagniningning, masyadong maliwanag para sa ganitong kabigatan. Sa bahay ng Garcia, ang estatwa ay nandoon pa rin, tila nagmamasid, hindi apektado.
Isang kandila ang muling sinindihan ni Elena, at may sariwang bulaklak na inilagay si Sofia sa paanan nito, isang liliyo, bagong pitas sa gilid ng bakuran. Wala silang kamalay-malay. Sa loob, hindi na makayanan ni Rebecca ang sakit. Tumawag siya kay Ethan, nanginginig ang mga daliri. "Rebecca." Sagot ni Ethan, mahina ang boses sa kabilang linya. "Baby." "Anong meron?" Ethan, boses niya ay parang tinik. "Ang mga kamay ko Anong nangyari?" "Hindi ko alam. Parang nasusunog. Hindi ko na kaya." Hindi na siya nakapagsalita pa. Tumulo ang luha niya, tumama sa kanyang braso. Ang bawat pagpatak ay parang simbolo ng pagsuko. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Hindi niya masabi kung bakit siya nagsasakripisyo ng ganito. Ang galit na noon ay tila makatarungan, ngayon ay parang naging pighati. "Dadalhin kita sa klinik," sabi ni Ethan, biglang alerto. "Huwag kang kikilos. Papunta na ako." Pagdating sa klinik, si E.R. Grant ang sumalubong sa kanila. Matandang doktor, tahimik, laging may daladalang clipboard. Tiningnan niya ang mga palad ni Rebecca, tahimik, walang ekspresyon. "Totoo ba ang bleach?" tanong niya habang tinitingnan ang pamumula at paltos. Tumango si Rebecca, mahina. "Ilang minuto mong hinawakan?" "Hindi ko sigurado," mahina ang sagot. Tumango si E.R. Grant, pinahid ang gilid ng paltos gamit ang swab. "Hindi ito typical burn," bulong niya. "Hindi ganito ang reaksyon ng bleach. Hindi sa ganitong bilis." Tumingin siya sa nurse. "Dalhin mo sa lab, gusto kong malaman kung may chemical residue." Bumalik siya kay Rebecca. "May masama ka bang naamoy? May ibang sangkap ba sa bleach?" "Wala," sagot ni Rebecca. "Yung ginagamit lang sa bahay." Tumingin si E.R. Grant kay Ethan. "Pasensya na, Pastor. Pero hindi ako mapalagay. Ang sugat ay parang nanggagaling sa loob. Hindi ito panlabas. Parang autoimmune. Pero mas mabilis kaysa sa kahit anong nakita ko." Tumango si Ethan, hindi pa rin makapaniwala. Tahimik si Rebecca. Hindi niya masabi ang totoo. Hindi niya kayang sabihin sa doktor kung saan niya ibinuhos ang bleach. Sa kabilang bahagi ng bayan, isang teenager ang nag-upload ng video, ang estatwa ng Birheng Maria, kumikislap sa araw, may patak ng tubig sa ilalim ng mata. "Totoo ba to?" tanong sa caption. May mga komento na agad. "Nakakakilabot. Amoy bulaklak talaga. May naramdaman akong kakaiba." Libo-libo ang nakakita bago pa maggabi. Sa ospital, habang tinatakpan ng nurse ang mga palad ni Rebecca ng gauze, napapikit siya. Sa kanyang isip, bumabalik ang eksena. Ang pagbuhos ng bleach. Ang biglang pag-ihip ng hangin. Ang amoy ng rosas. Napabuntong hininga siya. "Anong nangyari sa akin?" Sa silid ng Garcia, napansin ni Elena ang basang bahagi sa paanan ng estatwa. "Miguel," tawag niya. "Tingnan mo to." Lumapit si Miguel, lumuhod, hinawakan ng lupa. Basa. Mukhang luha. Galing saan? Tumingin sila sa estatwa. May bagong patak sa ilalim ng mata. Hindi ulan. Walang ulan buong araw. Tumahimik sila pareho. "Anong ibig sabihin nito?" tanong ni Elena, halos hindi naririnig ang sarili. "Hindi ko alam," sagot ni Miguel. "Pero parang hindi tayo nag-isa dito." Bumalik tayo kay Rebecca. Nasa kwarto na siya. Tahimik. Dilim, si Ethan ay nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang Biblia pero hindi nagbabasa. "Anong nangyayari sa'yo, Rebecca?" tanong niya, halos bulong. Hindi siya sumagot. Nakatingin siya sa kanyang mga kamay. At sa oras na yon, doon niya nakita, ang balat ay parang may bitak, pula, namumula, at ang gitna ng palad ay tila umiilaw ng bahagya. Hindi apoy. Hindi liwanag. Pero parang init mula sa loob. Parang may bumabalot sa kanya na hindi niya maintindihan. Napatitig siya sa kisame. Parang umiikot ang mundo. Parang may paparating. May humipong malamig na hangin sa kanyang batok. Luminga siya. Walang tao. Pero ang kurtina gumalaw. At sa likod ng bintana, sa kabilang bakuran, ang kandila sa tabi ng estatwa ay hindi namamatay sa hangin. Kumakaway lang, tahimik. Isang paalala na ang lahat ay nagsimula na. At wala nang atrasan.
Anong klaseng paso to? Bulong ng batang nurse habang tinatanggal ang lumang benda sa palad ni Rebecca. Napangiwi si Rebecca, nanginginig ang buong katawan. Si Ethan ay nasa gilid ng kama, hawak ang isang basong tubig, pinipilit huwag ipakita ang takot na unti-unti na ring lumalamon sa kanya. Tila hindi lang paso, sagot ng doktor, si Air Grant, habang minamasdan ang sugat. Parang nasusunog siya mula sa loob. Walang nagsalita ng ilang segundo. Tanging tunog ng makina at tahimik na pag-ungol ni Rebecca ang nangingibabaw sa kwarto. Anong ibig mong sabihin, mula sa loob? Tanong ni Ethan sa wakas. Hindi agad sumagot si Air Grant. Tinanggal niya ang salamin sa mata, pinunasan ang noo. Wala akong makitang panlabas na dahilan. Hindi chemical. Hindi allergy. At kung radiation burn man to hindi siya na-expose ng sapat na matagal para ganito kabilis ang epekto. Hindi ganito ang pattern. Rebecca hindi makatingin. Sa isipan niya, paulit-ulit ang tanong, bakit ako? Bakit ngayon? Bakit ganito? Sa labas ng ospital, may bumubulong na kwento. Ang video ng estatwa ay lumaganap, umabot sa libo-libo. Sa grocery, sa simbahan, sa gasolinahan, pinag-uusapan na ito. Buhay ba yon? May milagro bang nangyayari? Totoo bang may umiyak na rebulto? Sa bahay ng mga Garcia, hindi mapigil ang dating ng mga bisita. Mga kapitbahay, dating hindi man lang bumabati sa kanila, ngayon ay pumupunta para lang tumingin. Ang estatwa ay mas makinis kaysa dati, mas matingkad ang puti. Parang bagong likha. Nailawan ba yan sa gabi? Tanong ng isang matandang lalaki kay Miguel. Hindi po, sagot niya. Wala kaming ilaw sa labas. Bakit parang may glow kahit madilim? Tanong ulit ng lalaki, napapakamot sa batok. Hindi na sumagot si Miguel. Siya man ay may hindi maipaliwanag na pakiramdam tuwing titingin siya sa rebulto, parang laging may nagmamasid. Hindi masama, hindi rin nakakatakot. Kundi banal. Samantala, si Rebecca ay dinala sa isa pang serye ng pagsusuri. IU scan. Blood test. Skin biopsy. Sa loob ng makina, habang sumasayaw ang ilaw sa itaas niya, naisip niya ang mga sandali bago niya binuhusan ang estatwa. Ang galit, ang determinasyon, ang pakiramdam na tama ang kanyang ginagawa. Pero ngayon, sa gitna ng malamig na ospital, ang damdaming yon ay parang usok lang, walang laman, walang tibay. Paglabas niya ng makina, sinamahan siya ng nurse pabalik sa kwarto. Tahimik ang hallway, maliban sa isang maliit na altar malapit sa station. Doon, may isang maliit na estatwa rin ng Birheng Maria. Walang sinindihang kandila, ngunit may sariwang bulaklak sa base, lilyo. Tinitigan ito ni Rebecca habang dumaraan. Hindi niya alam kung bakit parang bumagal ang oras. Ang mukha ng rebulto ay kapareho ng nasa bahay ng Garcia. Mapayapa. Tahimik. Hindi tumitingin diretsyo, kundi bahagyang nakayuko, parang nag-aanyaya ng kapatawaran. Okay lang po kayo, ma'am? Tanong ng nurse. Tumango siya, mabilis, parang nainis sa sarili. Sige lang tayo. Sa kabilang dako, may mga batang babae na dumaan sa harap ng bahay ng Garcia. Isa sa kanila, si Alana, 12 anyos, ay tumigil. Ma, bakit parang naamoy ko ang perfume ni Lola? Anong perfume yon? Tanong ng ina. Yung amoy rosas at lemon, sagot ni Alana. Yung ginagamit niya nung buhay pa siya. Napangiti ang ina pero sabay nagduda. Baka bulaklak lang yan. Walang tanim dito ng rosas, sagot ni Alana, sabay turo sa paligid. Pero ang bango. Sa mismong sandaling iyon, lumapit si Elena sa estatwa para ayusin ang mga kandila. Habang inilalapag niya ang lighter sa tabi ng kandila, napansin niya ang isang bagong patak ng tubig sa ilalim ng mata ng estatwa. Hindi ulan. Walang moisture sa paligid. At ang patak ay dumadaloy mula sa gilid ng mata, parang luha. Tinawag niya si Miguel. Tingnan mo to, isa pa. Lumapit si Miguel. Tahimik silang pareho. Mukhang umiiyak talaga, bulong ni Elena. Hindi ba pwedeng condensation lang? Sa araw ng tag-init. Napailing siya. Walang sense, Miguel. Sa ospital, si Ethan ay kinakausap ni Air Grant. Pastor, pasensya na pero kailangan ko nang maging totoo. Wala akong nakikitang medikal na paliwanag dito. Nakapangalumba ba si Ethan? Walang chemical. Walang infection. Walang kahit ano.
Nagpadala na kami ng sample sa toxicology lab kahit sila hindi makapaniwala. Walang residue. Walang acid. Walang trauma. Huminga siya ng malalim. Alam ko kung ano ang hitsura ng paso. At hindi ito yon. Anong sinasabi mo, Dos? Tanong ni Ethan, halos ayaw marinig ang sagot. Ang sugat ng asawa mo hindi kemikal. Hindi pisikal. Tumitig siya kay Ethan. Wala akong ideya kung ano nang tinitingnan ko. Napatingin si Ethan kay Rebecca na nakatulog na sa sobrang sakit at pagod. Hindi niya alam kung ano ang mas mahirap, ang walang alam o ang sospetsa sa likod ng utak niya na hindi niya kayang ibulalas. Sa isip niya, bumabalik ang mga huling araw, ang tensyon kay Rebecca, ang mga sulyap sa labas ng bintana, ang pag-uusisa niya sa pamilya Garcia. At ngayon, ang sugat. Ang misteryo. At ang damdaming may hindi sinasabi ang asawa niya. Bumalik siya sa hallway, tahimik, habang binabantayan si Rebecca ang isang nurse. Muli siyang napatingin sa maliit na estatwa sa altar ng ospital. Ang mukha ng Birheng Maria hindi nagbago. Hindi gumalaw. Pero may bigat sa presensya nito. Parang may mata na nakatingin kahit walang dalaw. Napayuko si Ethan. Pumikit. Huminga ng malalim. Panginoon, bulong niya, kung may hindi ako naiintindihan, turuan mo ako. Sa labas ng ospital, isang bagong batch ng mga tao ang dumating sa bahay ng Garcia. Ang ilan ay nagdala ng bulaklak. Ang iba, mga rosaryo. Ang ilan ay hindi man Katoliko pero nakikiusap lang na makalapit. Isang matandang babae ang lumapit sa estatwa at lumuhod. May bitbit siyang papel na nakatuping maliit. Para sa anak kong may leukemia, sabi niya kay Elena. Pakiipit lang sa tabi ng kandila. Tumango si Elena, tahimik, at inilagay ang papel. Walang sermon. Walang eksplanasyon. Tanging pananalig. Samantalang sa ospital, si Rebecca ay gumising na may kaunting pag-iyak. Hindi dahil sa sakit, kundi sa panaginip. Nakita niyang nakatayo siya sa isang malawak na puting espasyo. Walang hanggan. Walang tunog. Sa harapan niya, may isang babaeng nakaputing belo, hindi kita ang mukha, pero ramdam niya ang lambing ng presensya. Wala siyang sinabing salita sa panaginip. Pero ang puso niya parang kinakausap. Pagbangon niya, tumulo ang luha. Hindi niya maintindihan kung bakit. Hindi niya maipaliwanag ang bigat sa dibdib niya, hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa isang katotohanang unti-unti nang humahabol sa kanya. Ang ginawa ko hindi lang basta pagkakamali. Parang may nasaktan akong higit pa sa sarili ko. Tinapik siya ni Ethan sa balikat. Okay ka lang? Tumango siya pero hindi nagsalita. Sa labas ng bintana ng kanyang silid, isang maliit na simoy ng hangin ang pumasok. Amoy lilyo. Tahimik ang kwarto maliban sa tunog ng bentilador sa kisame. Nakatayo si Ethan sa may bintana, nakasandal ang noo sa salamin. Nakatingin siya sa malayong ilaw sa parking lot ng ospital, pero wala talaga siyang tinitingnan. Ang isip niya, gulo. Si Rebecca ay nakaupo sa kama, balot pa rin ang mga palad, nanlalamig ang katawan. Ang mga mata niya ay tuyot sa kakaiyak, pero ang dibdib ay mabigat pa rin, parang binibigatan ng isang lihim na hindi na niya kayang itago. Ethan, mahinang tawag niya. Lumingon ito, marahang lumapit, umupo sa gilid ng kama. May kailangan akong sabihin sa'yo, anya, hindi makatingin diretsyo. Tumango lang si Ethan, tahimik, naghihintay. Hinugot ni Rebecca ang hininga. Ako ang nagbuhos ng bleach sa estatwa sa bakuran ng mga Garcia. Parang may pumutok na bagay sa loob ng kwarto, kahit walang tunog. Nanatili si Ethan sa pagkakaupo, pero kitang-kita sa mukha niya ang pagkabigla. Ilang segundo ang lumipas bago siya nakasagot. Ano? Inakyat ko ang bakod. Wala sila roon. Naisip kong tama lang. Natama lang wasakin yon. Na ipinagtatanggol ko ang pananampalataya natin. Hindi pa rin makagalaw si Ethan. Napaupo siyang mabigat sa silya sa tabi ng kama. Rebecca, anong iniisip mo noon? Hindi ko alam, bulong niya, tinatago ang mukha. Galit ako. Naiinis. Lahat ng ipinaglalaban ko, parang nilulubog ng rebulto na yon. Parang kinakalaban yung Diyos natin. At gusto ko lang tumigil na sila. Tumayo si Ethan, humakbang palayo, nanginginig ang mga kamay. Hindi lang tutungkol sa paniniwala. Rebecca, nilabag mo ang tiwala ng buong komunidad.
Baka may mga taong nagsisimba sa simbahan natin na nakita to, naka-video na to, ikakalat to, alam mo bang anong epekto nito sa lahat? I don't care, sagot ni Rebecca, boses niya ay puno ng luha. Ang sakit na to, itong mga kamay kong nasusunog, hindi to dulot ng kemikal. Alam ko na ngayon. Anong ibig mong sabihin? Tumingin siya sa asawa. Parang pinarurusahan ako. Tahimik si Ethan. Tumingin siya kay Rebecca, parang ngayon lang niya ito nakita ng buo, hindi bilang asawa niya, hindi bilang first lady ng simbahan, kundi bilang isang taong basag, bitin sa pag-unawa, at ngayon ay ginugupo ng pagkakasala. Sa labas ng ospital, patuloy ang pagdagsa ng mga tao sa bahay ng mga Garcia. May ilan na walang pakialam sa relihiyon. Gusto lang nilang makita. Ang iba'y tahimik lang, hawak ang mga kamay ng kanilang anak, nagpapalipad ng dasal na sana, marinig. Naglagay si Elena ng isang maliit na notebook sa tabi ng estatwa, kung saan pwedeng magsulat ang mga dumadaan. Sa loob ng 2 oras, punong-puno na ito ng mga pahina. Para sa kapatid kong may cancer, sana makahanap kami ng bahay, Lord. Kung totoo ito, bigyan mo ako ng kapayapaan. Isang babae ang lumapit at lumuhod, umiiyak. Kinunan nito ng video ng isang teenager at inilagay sa social media. Hindi ko siya kilala, pero parang nadama ko ang sakit niya, caption niya. Samantala, sa ospital, si Rebecca ay unti-unting nilalamon ng guilt. Hindi siya mapakali. Kahit anong posisyon ng katawan, masakit. Hindi lang sa laman kundi sa kalooban. Nang gabi ring iyon, dumaan ang isang nurse upang palitan ang benda. Sobrang dami na pong nag-aalala sa inyo, ani nito, habang dahan-dahang inaangat ang tela mula sa sugat. Yung asawa nyo, hindi umalis dyan kahit 1 minuto. Walang sagot si Rebecca. Ngunit nang maalis ang gasa, napansin ng nurse ang kakaiba. Parang hindi na kasing lalim yung paso, bulong nito. Kanina lang to, bakit parang nagsimulang magsara? Lumingon si Rebecca. Kita sa mga gilid ng palad niya, hindi na ganoon kapula. May ilang bahagi na nagsisimula ng magkulay rosas. Walang explanation. Wala ring gamot na inilagay. Pero naroon ito, isang bahid ng paghilom. Bakit ngayon lang, bulong ni Rebecca, halos hindi marinig. Pagkatapos ng rounds, naiwan siyang mag-isa sa kwarto. Si Ethan ay lumabas para uminom ng kape. Sa katahimikan, nakatulog si Rebecca, pagod, basag, at nanginginig. Sa panaginip niya, muli siyang nasa puting lugar, malawak, tahimik, parang walang hanggan. Sa gitna, isang babaeng nakasuot ng puti, may asul na belo, nakatayo, hindi gumagalaw. Hindi niya makita ng buo ang mukha, pero ramdam niya ang kabaitan. Isang presensyang hindi kailanman humusga. Nagsimula itong lumapit. Dahan-dahan, walang tunog, parang lumulutang. Habang papalapit, naramdaman ni Rebecca ang init sa kanyang dibdib. Isang uri ng init na hindi masakit, kundi mapagpalaya. Nang halos abot kamay na ang babae, bigla siyang napabalikwas. Nagising siya. Madilim ang kwarto. Tahimik. Tumayo si Ethan mula sa silya, hawak ang isang basong tubig. Nanaginip ka ulit? Tumango si Rebecca, malalim ang paghinga. Siya ulit yon. Yung babae. Hindi pa rin niya ako sinasaktan. Hindi siya nagalit. Pero may gusto siyang sabihin. Hindi lang ako makarating sa kanya. Tahimik si Ethan. Hindi na siya nagtangkang ipaliwanag ang lahat. Hindi pa. Sa labas ng ospital, sa bakuran ng mga Garcia, isa na namang gabi ang dumaan. Ngunit ngayong gabi may kakaiba. Ang hangin ay malamig kahit tag-init. Ang mga kandila ay kumikislap, ngunit hindi natitinag sa ihip ng hangin. At ang estatwa may bagong bakas ng luha sa pisngi. Mainit. Parang luhang hindi gawa sa tubig, kundi mula sa isang damdaming malalim, buhay, at naghihintay. 2:00 ng madaling araw. Isang uri ng katahimikan ang bumalot sa ospital na parang makapal na kumot, mabigat, malamig, at hindi natural. Sa loob ng silid 214 na, umiilaw lang ang monitor sa tabi ng kama. Si Rebecca ay natutulog, ngunit hindi maayos. Ang kanyang mukha ay balot ng pawis, ang katawan niya ay humihilab sa init. Mabilis ang pintig ng puso, at ang mga kamay na balot ng gasa ay tila lalong namamaga. Lumapit ang isang nurse para suriin ang lagay niya. Isang babae, mga nasa 50 taong gulang, kalmado ang galaw, may dalang clipboard sa isang kamay at isang maliit na silver rosary sa ilalim ng kanyang A-badge.
Hindi halata kung hindi mo titingnang mabuti, pero nandoon ito, isang piraso ng paniniwala na palihim niyang isinusuot sa trabaho. Good evening, Linre Reynolds, mahina niyang bati habang kinukunan ng vital signs ang pasyente. Tahimik si Rebecca. Mahina ang kanyang paghinga, parang may nilalaban ng hindi basta sakit sa katawan. Nagsimulang mag-ingay ang monitor. Hindi pa matindi pero sapat para mapaangat ang kilay ng nurse. Tiningnan niya ang temperature reading, 39.6. Mataas. Masyado. Kinapa niya ang pulso, mabilis. Labis. Lenan ni. Dahan-dahang naupo ang nurse sa tabi ng kama. Tiningnan niya si Rebecca, tahimik muna, sa kamarahang nagsalita. Ayaw mo ba ng dasal? Hindi gumalaw si Rebecca. Ngunit sa loob ng kanyang isip, parang may bahagyang kislap, parang narinig niya ang tanong. Nagpatuloy ang nurse. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo. Pero kung hindi mo tututulan, maaari ba kitang ipagdasal? Bahagyang kumilos si Rebecca. Isang simpleng tango. Mahina. Pero sapat. Inilabas ng nurse ang rosary mula sa kanyang bulsa. Pinisil ito sa kamarahang nagsimula. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Habang paulit-ulit ang dasal, ang tunog ng monitor ay unti-unting naging mas banayad. Ang lagnat ay dahan-dahang bumaba. Parang giniginhawa ang hangin sa loob ng kwarto. Walang himala na parang pelikula. Wala ring liwanag na bumaba mula sa langit. Pero sa mismong gitna ng gabi, may naramdaman kang pagbabago, tahimik, dahan-dahan, totoo. Pumikit si Rebecca. At doon siya muling pumasok sa panaginip. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ang paligid ay hindi na puti. Ngayon, kulay ginto ang mundo. Parang sinag ng araw bago lumubog, may init pero hindi nakakasunog. Siya ay nakatayo sa gitna ng parang, at sa harapan niya nandoon ang babae. Ang parehong babae sa lahat ng kanyang panaginip. Nakasuot ng puting damit, may asul na belo. Hindi naglalakad pero unti-unting lumalapit. Ngayon, nakita na ni Rebecca ang mukha, hindi perpekto, hindi malabo, ngunit puno ng liwanag. At higit sa lahat, puno ng habag. Hindi siya nakapagsalita. Ang dami niyang gustong itanong. Bakit? Bakit mo ako pinatawad? Bakit hindi mo ako sinaktan? Bakit ako? Ngunit sa halip, ang babae ang siyang humakbang. Inabot niya ang mga kamay ni Rebecca, marahan. Nang magkadikit ang kanilang balat, parang may kuryenteng dumaan sa katawan ni Rebecca. Hindi masakit. Mainit. Malinis. Naramdaman niya ang isang bagay na hindi pa niya naramdaman kailanman, katahimikan sa loob mismo ng puso niya. Tumingin siya sa mga mata ng babae. Nasugatan mo ang pag-ibig, bulong ng boses, pero ang pag-ibig ang magpapagaling sa'yo. Isang luha ang tumulo mula sa mata ni Rebecca. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa unti-unting pagbagsak ng lahat ng kanyang galit, pride, at pagdududa. At nang magsimulang lumiwanag ang paligid, nawala ang panaginip. Nagising siya. Mabagal ang pagbukas ng kanyang mga mata. Umaga na. Sumisilip ang araw sa bintana ng ospital. Tumigil ang bentilador sa kisame. Si Ethan ay nakatulog sa silya, may bukas na Biblia sa kanyang kandungan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. May puting gasa pa rin, ngunit hindi na ito mukhang basang-basa ng sugat. Kinuha niya ang gilid ng benda at marahang tinanggal. 1, 2, 3 ikot. Ang balat sa ilalim ay hindi na raw at namumula. May bahid ng pamumula pa rin pero may malambot ng texture. Halos normal. Parang bagong balat ng sanggol. Napasinghap siya. Sa mismong sandaling iyon, pumasok ang nurse, si Lucia, ang babaeng nagdasal kagabi. Napahinto siya nang makita si Rebecca na gising at hawak ang sariling kamay. Elre Reynolds, tanong niya, lumapit. Ngumiti si Rebecca. Ikaw ba yung nagdasal kagabi? Tumango si Lucia, lumapit pa. Gumaling siya, bulong ni Rebecca. Ang mga kamay ko Pinisil ni Lucia ang kanyang rosary, ngumiti ng banayad. Lagi siyang nakikinig. Sa kabilang dako ng bayan, habang ang araw ay sumisikat, ang mga taong dumadagsa sa bahay ng Garcia ay lalong dumami. May dumating mula sa kabilang probinsya. May isa pang pamilya na bumiyahe ng 4 na oras mula Alabama, bitbit ang litrato ng kanilang anak na may sakit. Ngunit wala ni isa sa kanila ang naghahanap ng show. Tahimik silang lumalapit.
May hawak na bulaklak, may dalang dasal, may buhat na pananabik. Isang protestanteng pastor mula sa kabilang bayan ang lumapit kay Miguel. Hindi ako naniniwala sa mga ganito noon, anya, pero kahapon na nalangin ang asawa ko dito. Pag-uwi namin, tumigil ang pagdurugo sa mata niya. Wala akong may paliwanag. Pero salamat. Si Miguel ay ngumiti lang, hindi alam kung anong isasagot. Hindi siya tagapagsalita. Hindi siya pari. Isa lang siyang mekaniko na may pananampalataya at isang estatwang pinaniniwala ang gumaling ng mga sugat, kahit ang pinakamatinding sugat ay yung hindi kita. Habang lumalalim ang araw, nagtipon ang ilang kabataan sa gilid ng kalye. Protestante, Katoliko, ibang relihiyon at mga hindi relihiyoso. Lahat ay nakatitig sa estatwa. Sa mga mata nila may isang tanong, ano ba talaga to? Ngunit walang sagot. Walang tagapagsalita. Ang estatwa ay tahimik. Pero sa katahimikan nito, may mas malakas pang mensahe kaysa sa sermon. Balik tayo sa ospital. Si Ethan ay nagising, nakita si Rebecca nagising na rin. Hey, sabi niya, namumungay pa ang mata. Gumising ako ng mas magaan, sabi ni Rebecca, diretso ang tingin. Parang may nawala. Anong nawala? Kaba. Takot. Galit. Hindi ko na alam kung alin doon. Tumingin si Ethan sa kanyang mga kamay. Napansin niyang mas maganda na nga ang kulay. Hindi na namumula. Hindi na basag. Hinawakan niya ang isa sa mga palad ng asawa niya at huminga ng malalim. Rebecca, mahinang sabi niya, sa lahat ng nangyari, anong nararamdaman mo ngayon? Napaisip si Rebecca. Tuminala siya sa kisem. Na baka hindi ako sinusunog, sagot niya, baka nililinis lang ako. Sumisilip ang araw sa bintana ng ospital. Ang liwanag ay malambot, banayad, at mainit, parang yakap sa isang bagong gising na puso. Sa loob ng silid, tahimik si Rebecca habang nakatitig sa kanyang mga kamay. Walang benda. Walang pamumula. Walang paltos. Maitim lang ang mga mansa na parang bakas ng nasunog pero halos wala na. Sa halip ang balat ay mukhang bago. Buhay. Buo. Pinisil niya ang kanyang hintuturo. Walang sakit. Kumunot ang noo niya, hindi sa pag-aalala kundi sa pagtataka. Pumasok si Ethan, may dalang tray ng almusal. Nang makita siyang gising, napangiti ito. Ngunit nang mapansin ang mga kamay ni Rebecca, nabitiwan niya ang tray. Rebecca, anas niya, parang hindi makapaniwala. Yung mga kamay mo eh. Inangat ni Rebecca ang dalawang palad. Ikinumpas ito sa harap nila, parang sinusubukang ipakita na hindi siya nananaginip. Wala na, sagot niya, halos mahina ang boses. Ethan, wala na. Mabilis lumapit si Ethan. Hinawakan ang isa. Tiningnan itong mabuti. Ikinumpara sa litrato sa kanyang telepono mula sa araw na dinala niya si Rebecca sa ospital. Noon, pulang-pula. Wasak. Ngayon, parang hindi nagkaroon ng sugat. Hindi niya makontrol ang luha. Tumulo ito habang hawak niya ang kamay ng asawa. Panginoon, anong ginawa niyo? Ilang minuto lang at dumating na ang doktor. Si E.R. Grant ay may dalang bagong resulta ng mga pagsusuri. Hindi ko na alam kung ano nang isipin ko, sabi niya, hindi na makapagsalita ng diretsyo. Tiningnan niya si Rebecca, pagkatapos ang kamay nito, pagkatapos ay binuklat ang medical chart. Sa papel, tuloy niya, imposible to, kahapon lang, ang diagnosis natin ay 3rd-degree chemical burn. Ngayon, halos wala ng bakas. Wala ring impeksyon. Wala ring scarring. At kung naghilom man to, hindi ito normal na bilis. May paliwanag ba kayo, doktor? Tanong ni Ethan, bagamat alam niyang hindi ito simpleng usapin ng medisina. Si E.R. Grant ay umiling. Kung meron, hindi galing sa science. Sa labas ng ospital, patuloy ang paggalaw ng mundo, ngunit ang kapaligiran ay tila mas tahimik. Mas marahan. Sa bahay ng Garcia, may mga tao pa ring dumarating. Mula sa iba't ibang lungsod. Iba't ibang simbahan. Iba't ibang pananampalataya. Ang estatwa ng Birheng Maria ay nandoon pa rin. Parehong lugar. Parehong ekspresyon. Ngunit may kakaibang presensya ngayon, parang hindi lang bato ang tinitingnan ng mga tao, kundi isang paalala. Isang lalaking Muslim ang tahimik na lumapit, naglagay ng isang puting bulaklak sa paanan ng estatwa. Wala siyang sinabing kahit ano. Lumuhod lang sandali. Tapos tumalikod.
Isang grupo ng mga teenagers ang nakatayo sa bangketa. Isa sa kanila, dating atheist, ang nagsalita, "Hindi ko pa rin alam kung naniniwala ako pero dito, parang may ibang atmosphere. Parang may kapayapaan." May isang batang babae na biglang sumigaw, "Mama, ang bango." Hinila niya ang ina. Amoy bulaklak. Pero walang tanim sa paligid. Walang palumpong. Wala ring nagwisik ng perfume. Pero ang amoy ay nandoon, jasmine, lilyo, at isang uri ng halimuyak na hindi nila mabigyang pangalan. Bumalik tayo kay Rebecca. Nakahiga pa rin siya sa kama, pero hindi na siya balot ng takot. May tensyon pa rin. May kaba. Pero may kasama na rin kakaibang sigla, isang damdaming mahirap ipaliwanag. Hindi ito simpleng ginhawa. Ito ay parang muling pagkabuhay ng isang parte ng kanyang pagkatao na matagal nang patay. "Ethan," sabi niya, mahina ngunit buong loob. "Alam kong hindi ko pa kayang ipaliwanag ang lahat pero kailangan kong gawin to." "Ano?" Kumapit siya sa kamay nito. "Kailangan kong humarap. Sa kanila. Sa mga Garcia. Sa kapitbahay. Sa mga tao sa simbahan. Hindi pwedeng tapusin to na tahimik lang akong lalabas ng ospital." "Sigurado ka?" tanong ni Ethan. "Kahit alam mong pag-uusapan kanila. Ipopost ka nila?" Tumango si Rebecca. "Alam ko. Pero ngayon handa na akong mapanood nila. Mas takot ako sa katahimikan ko kaysa sa opinyon nila." Tumahimik si Ethan, tumingin sa kanya, saka ngumiti. "Proud ako sa'yo." Ilang oras pa at dumating ang isang nurse. "Elrea Reynolds," bati niya, "handa na po ba kayong tumayo?" Tumingin si Rebecca sa kanyang sarili, sa kanyang katawan, at sa kanyang mga paa. Malambot pa ang tuhod. Mahina pa ang kalamnan. Pero ang loob buo. "Handa na," sagot niya at marahan siyang bumangon. Tumayo siya. Mabagal. Paunti-unti. Pero sa bawat hakbang, may nararamdamang lakas na hindi niya inasahan. Para bang may humahawak sa likod niya, hindi para itulak, kundi para alalayan. Habang hawak ni Ethan ang kanyang siko, umiti si Rebecca, tumingin sa bintana ng ospital, sa liwanag ng araw sa labas. "I need to go back there," anya, buong boses. "Kailangan kong bumalik." Umagang-umaga pa lang, puno na ang maliit na simbahan sa gitna ng bayan. Ang mga pintuan ay bukas, ang mga bintana'y nakasampay ang mga kortina, hinahayaan ang malamig na simoy ng hangin na pumasok. Sa labas, ang mga tao ay nakatayo sa damuhan, ang ilan may hawak na folding chair, ang iba naman ay nakaupo sa lupa. Hindi ito ordinaryong misa. Walang programang pinamimigay, walang pangalan ng mga ngaral sa poster. Isang anunsyo lang ang ipinaskil sa bulletin board kahapon ng gabi. Isang pagpapahayag. Isang pagpapatawad. Isang pagbabago. Walang nagsabing pangalan pero alam ng lahat kung sino. Sa loob, si Ethan ay nakatayo sa harap ng altar, tahimik, hawak ang mikropono. Nasa likod niya si Rebecca, nakaupo sa isang simpleng bangko. Nakasuot siya ng puting blouse, pantalon na maluwag, at sapatos na parang bagong bili. Ang kanyang mga kamay ay malinis. Halos walang bakas ng sugat. Tahimik ang buong lugar. Wala ni isang kaluskos. Kahit ang mga bata ay tila nakaramdam ng bigat ng sandali. Tumayo si Rebecca. Dahan-dahan. Humakbang papunta sa sentro ng entablado. Kinuha ang mikropono mula kay Ethan, na tinitigan siya ng mariin, puno ng emosyon pero hindi nagsasalita. Tumingin si Rebecca sa mga tao. Mga mukha ng kapitbahay, ka-church, dating kaklase, at mga hindi niya kilala. Ilan ay may hawak na rosaryo, ang iba ay may notebook, handang magsulat. May camera phone, may mga mata lang na handang makinig. Huminga siya ng malalim. "Ako po si Rebecca Reynolds," panimula niya, boses ay bahagyang nanginginig. "Marami sa inyo ang kilala ako bilang asawa ng pastor. Bilang guro ng Bible study. Bilang isang mabuting kapitbahay o yan ang iniisip niyo noon." Tahimik ang paligid. Walang galaw. Parang isang matandang pelikula na walang background music, kundi puso lang ang tumutugtog. Pero ilang araw lang ang nakalipas, ako ang gumawa ng bagay na, kung tutuusin, ay isang krimen. Isang kasalanan. At higit sa lahat isang pag-atake sa paniniwala ng isa pang pamilya na wala namang ginagawang masama. Tumingin siya sa dulo ng simbahan kung saan nakaupo ang pamilya Garcia.
Si Elena ay nakayuko, si Miguel ay nakahawak sa balikat ng anak nilang si Sofia, na ngayon ay mukhang naintindihan na ang bigat ng araw. Binasag ko ang tiwala, patuloy ni Rebecca, at binuhos ko ang sarili kong galit sa isang rebultong hindi kailanman lumaban, hindi nagsalita, hindi tumingin pabalik. Pero pagkatapos nun, alam niyo na ang nangyari. Bumuntong hininga siya. Ang kanyang mga mata ay namumula na, pero hindi siya nagpatinad. Nasunog ang mga kamay ko. Nasaktan ako. At wala ni isang doktor ang makapagsabi kung bakit. Pero ngayon, hawak ko ulit ang mikropono. Walang benda. Walang sakit. Walang paliwanag at marami akong tanong. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Tanong kung bakit ako. Bakit doon? Bakit ngayon? May gumalaw sa likod ng simbahan, isang bata, tinulungan ng kanyang ina na maupo. Hindi pinansin ng sinuman. Ang atensyon ay buo kay Rebecca. Naisip ko dati, pinaparusahan ako. Pero ngayon, naiisip kong baka hindi ito parusa. Baka ito ay pagtutuwid. Baka ito ay paggising. Nagsimula nang umagos ang luha sa mata niya. Hindi ako naging bukas. Hindi ako naging mapagpakumbaba. At sa pagiging sigurado ko sa tama ko, hindi ko napansin ang tama ng iba. Hindi ko hinayaang makapasok ang pananampalatayang iba sa akin. Inakala kong nilalabanan nila ang Diyos ko, hindi ko naisip na baka iba lang ang wika ng kanilang panalangin. Tumingin siya muli sa pamilyang Garcia. Sa pamilyang Garcia humihingi po ako ng kapatawaran. Hindi lang dahil sa ginawa ko sa rebulto nyo, kundi sa ginawa kong paghatol sa inyong pananalig. Tumatakbo ang luha sa mukha ni Elena. Tumayo siya, dahan-dahan. Lumakad sa gitna ng simbahan, papalapit kay Rebecca. Nang magkalapit na sila, walang salitang namagitan. Yumakap si Elena. Mahigpit. Buo. Walang galit. Walang pagdududa. Nagsimula nang humagulgol ang ilan sa mga nakaupo. Si Miguel ay tumayo, lumapit din si Ethan ay naiyak na rin, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang damdaming hindi niya kayang ipaliwanag, parang ang hangin mismo ay may dalang bagong espiritu. Hindi lang to kwento ng sugat at paggaling, sabi ni Rebecca habang nakayakap kay Elena. Ito ang kwento ng pagkabitak ng komunidad at ang pagsisimula ng pagtahi nito. Pagkatapos ng yakap, lumingon siya sa kongregasyon. Kung may natutunan ako dito, ito lang yon, walang sinuman ang nag-iisa sa paniniwala nila. Iba-iba man tayo ng paraan ng panalangin, iisa lang ang sinasamo natin, kapayapaan, pag-ibig, at kaligtasan. Tahimik pa rin ang paligid. Ngunit may lakas sa katahimikan na yon. Hindi kawalan, kundi pagbubuo. Sa labas ng simbahan, ang araw ay mas maliwanag kaysa dati. Ang mga taong hindi na makapasok ay nakatayo, nakikinig mula sa mga bintana. Ilan ay nag-aabot ng tubig sa matatanda. Ang mga bata, hindi nagsisigawan, parang alam nilang may mahalagang nangyayari. Sa mismong oras na yon, may isa na namang patak ng luha sa estatwa sa bahay ng Garcia. Hindi napansin ng sinuman, ngunit isang lalaki ang nakahinto sa sidewalk, tinutok ang kamera. Napatigil siya. Parang may naramdaman siyang kakaiba sa dibdib, mahigpit pero mapayapa. Isinara niya ang kamera, naglakad palayo. Mula sa simbahan, lumabas si Rebecca. Humakbang pababa ng hagdan, si Ethan sa kanyang tabi, at sa harap niya, ang daan patungong bahay. Patungong komunidad na dati kinatakutan niya. Ngayon, hindi na takot ang laman ng dibdib niya, kundi hangarin. Huminto siya sa gitna ng kalsada, tumingin sa langit. Pero bakit dito, bulong niya? Bakit sa atin nagsimula ito? Hindi sumagot ang langit. Ngunit sa paglalakad ng araw, sa pagsasama-sama ng iba't ibang pananampalataya, sa pagyakap ng dating magkalaban, may isang tanong na unti-unting lumalaki sa puso ng bawat tao. May mas malaki ba itong kahulugan? Lumipas ang mga taon. Sa kabila ng pagbabago ng panahon, ng mga halalan, ng mga bagong gusali na tumubo sa tabi ng highway, at ng mga batang lumaki at lumisan, may isang bagay sa kalyeng iyon sa Nashville na nanatiling hindi na bago. Isang bakuran na may maliit na estatwa sa gitna. Ang bahay ng Garcia ay hindi na simpleng tirahan lamang. Sa mga mata ng maraming bumibisita, isa na itong santuwaryo. Walang harap na karatula. Walang entrance fee. Ngunit taon-taon, buwan-buwan, araw-araw, may mga dumadaan, humihinto, at tahimik na nagdarasal sa harap ng rebultong iyon. Minsan, may makikitang lilyo sa paanan ng estatwa, kahit hindi panahon ng pamumulaklak.
May pagkakataong umaalingasaw ang halimuyak ng bulaklak kahit walang anuman sa paligid. At kung minsan, sa parehong araw taon-taon, may patak ng luha na bumababa mula sa pisngi ng estatwa. Hindi ulan. Hindi moisture. Hindi effect ng araw. Hindi may paliwanag. Pero hindi rin na ipagkakaila. Ang dating rebultong itinuring ni Rebecca na banta ay ngayon ang simbolo ng pagbabalik loob, ng pagsuko, at ng kapatawaran. Si Rebecca at si Ethan ay hindi na lamang kilala bilang pastor at asawa ng pastor. Sila na ngayon ay naging bahagi ng kasaysayan ng Nashville, hindi dahil sa skandalo, kundi dahil sa pagbabagong sinimulan nila. Si Ethan ay patuloy na nangangaral, ngunit ang kanyang tono ay mas banayad na, mas bukas, mas puno ng pangunawa. Si Rebecca, sa kabilang banda, ay madalas matagpuan sa harap ng estatwa, hindi upang magbantay, kundi upang makinig. Dumadating ang mga bisita. May iyak. May tanong. May sugat. At siya, na minsang sugatan, ngayon ay nagsisilbing tagapagdala ng kaunting liwanag. Hindi mo kailangang maniwala sa milagro para maramdaman mo ito, madalas niyang sabihin. Kailangan mo lang ng puwang sa puso mo para sa posibilidad. Ang simbahan na dating puno ng dibisyon, ngayon ay isa sa pinaka-diverse sa buong estado. May Muslim na dumadalo sa mga community night. May Jewish rabbi na minsang nagsalita sa harap ng kongregasyon. Ang chore ay binubuo ng mga batang may iba't ibang pinagmulan. At tuwing Easter, si Rebecca ang nagbibigay ng maikling mensahe tungkol sa paggaling. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling tahimik ang estatwa. Hindi ito nagsalita. Hindi ito kumilos. Pero taon-taon, sa mismong petsa ng insidente, tuwing ika-17 ng Hulyo, may pumupunta at nakikitang may luhang tumutulo sa mata ng rebulto. Hindi ito pinapakita sa telebisyon. Hindi na rin ito pinupost online. Parang may unspoken agreement na sa komunidad, ito ay sagrado. Hindi para gawing viral. Para lang maramdaman. Sa eskinita kung saan minsang nangyari ang pagbubuhos ng bleach, ngayon ay nakatayo ang isang maliit na bato, walang sulat, walang marker. Basta isa lang itong simpleng paalala na ang pagsisisi ay maaaring maging pintuan sa pagbabago. Minsan, may batang lalaki na nagtanong kay Rebecca habang nakaupo sila sa ilalim ng puno malapit sa estatwa. Tita Becca, bakit dito po nagsimula lahat? Ngumiti lang si Rebecca. Ewan ko, anak. Baka kasi dito natin kailangan ng pagbabago. Baka kasi tayo ang dapat unang matuto. Matuto po ng ano? Na hindi kailangang magkapareho para magmahalan. Lumipas ang tagsibol at dumating muli ang tag-init. Sa araw ng anibersaryo ng unang luha ng estatwa, nagtipon-tipon na naman ang mga tao. Walang programa. Walang banda. Tanging mga tahimik na panalangin, mabababang bulungan, at musika ng mga damdaming hindi kailanman binigkas. Si Ethan ay nakatayo sa gilid, tinitingnan ang asawa niyang nakaupo sa harap ng estatwa. Si Miguel at Elena ay nandoon rin, kasama si Sofia na ngayon ay binibini na. Nagyakapan ang mga dati hindi nagkikibuan. Nag-abutan ng tubig ang mga dating di nag-uusap. At habang ang araw ay papalubog, isang van ang dahan-dahang huminto sa kanto. Bumukas ang pinto. Isang lalaki ang bumaba, teenager, nakaitim na jacket, may dalang backpack, mapagmasid ang mga mata. Tahimik siyang lumapit sa bakod. Hindi siya pumasok. Hindi rin siya nagsalita. Tiningnan niya lang ang estatwa, parang may hinahanap, parang may alam na hindi pa niya sinasabi. Sa sulok ng labi niya may bahagyang ngiti. Walang nakapansin sa kanya. Pero kung titignan mo ng mabuti, may bigat ang kanyang presensya. Parang hindi siya ordinaryong bisita. Parang may susunod na kabanata. Kung naramdaman mong may bagong simula na naman ang paparating, hindi ka nag-iisa. Kung gusto mong ituloy ang paglalakbay na ito at tuklasin ang susunod na kaganapan na muling yumanig sa Nashville, ay click mo na ang follow at i-activate ang notification bell dahil ang susunod na bahagi ng kwentong to paparating na. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.